Mahina na bilang tropical depression ang bagyong Basyang, sabi ng Pag-asa. 11:50 kagabi na maglandfall ang bagyong Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa ngayon, papalayo na sa landmass ng Mindanao ang bagyo. Base sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, maaaring tumama o dumaan malapit ang sentro ng bagyo sa Bohol at sa southern portion ng Cebu at Negros Oriental. Tsaka tatawirin ng bagyo ang Sulu Sea, posibleng lumapit ito sa Cuyo Islands at mananalasa naman sa may northern Palawan. Namataan ang sentro nito sa coastal waters ng Mambadjao, Camiguin, kanina pong alas 8 ng umaga. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Nasa ilalim ng wind signals number 1 at 2 ang maraming lugar sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaalerto mula sa 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong o storm surge ang mga nakatira sa low-lying areas or coastal areas ng Agusan del Norte, Aklan, Antique, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte, Leyte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Negros Provinces, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Siquijor at Southern Leyte. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa sa bagyong Basyang. At kasabay nga po ng landfall ng bagyong Basyang sa Surigao del Sur kagabi, naramdaman ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang ilang residente maagang naghanda dahil po sa karanasan nila sa nakalipas na mga bagyo. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mula kagabi hanggang kaninang madaling araw, walang tigil ang ulan sa Tagbilaran City sa Bohol dahil sa bagyong Basyang. Kahapon pa lang makulimlim na ang langit sa lungsod. Malakas na rin ang alon at hangin kaya wala nang mangingisdang pumalaot. Iniangat din nila ang kanilang mga bangka para hindi mapinsala. Itinabi muna ang traffic barrier sa Carlos P. Garcia Avenue para hindi liparin ang hangin. Itinupi rin ang ilang billboard para hindi masira. Sa bayan ng Kandihay, sa pilitang pinalikas ang ilang pamilya nakatira sa landslide-prone areas. Binigyan sila ng pagkain at tubig ng lokal na pamahalaan habang nananatili sa evacuation center. Sa Cebu City, kanselado ang mga biyaheng pandagat bilang pag-iingat sa bagyong Basyang. Sa tala ng Philippine Coast Guard sa Cebu, mahigit 600 pasahero ang stranded. Ang iba sa gym muna nagpalipas ng gabi. Meron ding iba na naglatag ng folding bed malapit sa pier. Sa Mandaue City, nag-empake at nag-akyat na ng gamit ang isang residente. Naranasan daw kasi nila ang hagupit ng bagyong Tino nitong Nobyembre at nangangamba ngayon sa epekto ng bagyong Basyang. Nga mo mga salinag, ipanood po na magsako. Kay in case of na ay kanang ingoy nga bakwit, mga bakwit na sa admin niya, ilabi pa ang mga bata. Maayong buntag, Esperanzahan nun. Maulan na rin sa Esperanza, Agusan del Norte. Nakataas ang Blue Alert status bilang paghahanda sa bagyong Basyang. Sa ilalim ng Blue Alert, magdamagang nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon sa bayan. Inihanda ang mga rescue boats at emergency vehicles. At mas pinaigting ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Nasa Blue Alert status din ang Tubay, Agusan del Norte. Kasama sa kanilang paghahanda ang maagang pagpapalika sa ilang residente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, malaking ginhawa raw kay Pangulong Bongbong Marcos na idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban sa kanya. I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. Wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Mr. President, as usual. Kanina po. Ayon sa Pangulo, nakakaistorbo lamang ito sa kanyang trabaho. Nauna nang sinabi ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luisto na hindi pa masasabing tuluyang patay na ang impeachment proceedings laban sa Pangulo dahil po pwede pa anyang baliktarin ng 1/3 ng Kamara ang pasya ng komite. Tumanggi namang magkomento ang Pangulo tungkol sa 2 bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
Na, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. Nasa tanggapan na po ni House Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil. Kahapon po ng hapon daw ipinadala ni Garafil ang dalawang impeachment complaints sa tanggapan ng House Speaker. Parehong isinampa ang dalawang impeachment complaints laban sa bise nitong Lunes, February 2. Ang una ay inihain ng Makabayan Coalition, habang ang ikalawang reklamo ay inihain ng ilang civil society groups. Kasunod ng transmittal, may 10 session days ang House Speaker para isama sa order of business ang mga reklamo. Pagkatapos, kailangan itong ma-refer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw. Nauna nang sinabi ng abogado ni VP Duterte na handa silang harapin ang panibagong impeachment complaints. Sa ibang balita, ilang beses nagpaputok ng baril, tumakas sakay ng kotse bago na-corner ang isang senior citizen sa Quezon City. Ang punot dulo niyan sa balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang video na ito sa hot pursuit operation ng Talipapa Police Station sa isang lalaki nakasakay sa kotse sa Barangay Bay sa Quezon City pasado alas 10 kagabi. Ay sir, nagtaas ng kamay sir, nagtaas ng kamay. Ilang saglit pa bumaba sa kotse ang lalaki at nagtaas ng kamay. Dapa na, dapa! Doon na siya nilapitan ng mga pulis at inaresto. Ang lalaki inireklamo ng pagpapaputok ng baril sa Barangay Loyola Heights. Tumakas siya sakay ng kotse pero namataan ng pulisya sa Quirino Highway hanggang sa sundan sa parking area ng isang commercial establishment. Nung na-corner siya dito, nagkulong siya, hindi siya bumaba, sirado yung bintana, tapos hiniga niya yung sarili niya. Tapos yung sa flash alarm natin is armado siya ng isang unidentified kalibre ng baril. So gumamit tayo ng speaker para nagpakilala tayo mga napalibutan siya ng ating mga kapulisan. Nang buksan ng kotse, nakita ang sling bag ng 64 na taong gulang na sospek. Doon nakuha ang ginamit niyang baril na kargado ng mga bala. Sa isang backpack may nakuha ring isang lalagyan na may mga bala. Sa kabuuan 39 na balang nakuha ng pulisya. Ayon sa pulisya, kompleto sa dokumento at lisensyado ang baril ng sospek. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang sospek. I'll do the police report first. So that one has legal weight rather than yung media pronouncement. Sa investigasyon ng Anonas Police Station, pasado alas 8 kagabi nang ilang beses nagpaputok ng baril ang sospek sa kanyang kapitbahay. Walang nasugatan sa insidente, pero tinamaan ng mga bala ang likurang bahagi na nakaparahadang SUV at tumagos sa windshield nito. May tama rin ng bala ang isang kwarto na ginagawang bodega. Nakatira po sila sa isang compound at magkatapat lang po yung bahay po nila. Ang description po ng witness natin, lumabas po yung ating suspect sa labas ng bahay pagkatapos nilabas yung baril at pinutukan po yung sasakyan. Nakuha ng SOCON 32 basyo at 7 tingga ng bala sa lugar. May tinitinan ng anggulo ang pulisya sa posibleng motibo sa pamamaril. Base muna sa initial na investigation natin ay mukhang merong previous po na alitan dahil inaakusahan ng ating suspect yung biktima or yung complainant ng may mga sinasabi siya na i-confirm pa po namin. So yun po yung nakikita namin na dahilan kung bakit nagalit po itong suspect po natin. Sasampa ng suspect na mga reklamong malicious mischief, paglabag sa Republic Act 11926 o willful and indiscriminate discharge of firearms at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hilingin din ng QCPD sa Firearms and Explosive Office ng PNP na i-revoke ang lisensya ng suspect para hindi na siya muli makahawak ng baril. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. TGIF na mga mare at pare, narito tayo ngayon sa Dolphy Theater sa Quezon City para sa inaabangang Grand Media Conference ng The Secrets of Hotel 88 this afternoon. Ang The Secrets of Hotel 88 ay collaboration ng GMA Network at ABS-CBN Star Creatives.
Pagbibidahan niya ng ex-PBB Celebrity Collab housemates gaya nina Will Ashley, Bianca De Vera, Dustin Yu, AZ Martinez at Ralph De Leon. Pati na sina River Joseph, Clarice De Guzman, Esni Ranolio, Cyril Manabat, Josh Ford at Kira Ballinger. Siyempre, mapapanood din dyan sina Kapuso and Kapamilya Big Winners, Mika Salamanca at Brent Manalo. Nang minsang bumisita ako sa special set nila for the official announcement of the show, nagchika ang ilang cast members na dream come true raw ang muling magkasama sila sa isang proyekto after lumabas sa bahay ni Kuya. Abangan ang matinding drama, confrontation scenes at funny moments. Mamaya rarampa sila sa red carpet at makikiabang na rin tayo sa sabay-sabay na pag-unlock ng mga sikreto sa The Secrets of Hotel 88. Parang hindi na kami nagkakapaan, which is very nice. With actual food, with the real... Taking fitness to another level ang eksena ni Never Say Die star David Licauco. Sasabak ang pambansang Ginoo sa isang indoor fitness race sa Taiwan. Sa IG, pinasilip ni David ang kanyang high-intensity training kabilang ang pagtakbo at pagbubuhat. Extra motivated pa ang pagsasanay niya dahil kasama niya sa ilang routine ang co-Kapuso actors na sina Derek Monasterio at Vince Maristella. May 2 component ang sasalihang karera ni David. 1-kilometer race at workout station na kailangang kompletuhin with 8 reps. Mukhang sakto rin ang training niya para sa kanyang action scenes sa Prime series na Never Say Die. Sa episode mamaya dapat abangan ang pagpasok sa storya ng iba pang character. Update po tayo sa sitwasyon sa ilang lugar sa Surigao del Sur na naapektuhan ng hagupit ng bagyong Basyang. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Connie, unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente nakatira sa coastal areas dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pero ang mga residenteng nasa island barangays mananatili muna sa mga evacuation centers dahil nakataas pa rin ang gale warning sa buong probinsya ng Surigao del Sur. Matapos maglandfall ang bagyong Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur, bandang alas 11:50 kagabi, wala nang naranasang pag-ulan dito sa Hinatuan. Kung kagabi ay nagsilikas ang mga residente sa mga coastal barangays dahil sa lakas ng alon, ngayon ay pinayagan na sila makauwi sa kanilang bahay. Meron na ding mga family food packs na ipinamahagi ang DSWD. Pero ayon sa Hinatuan MDRRMO, yung mga residente na nasa mainland Hinatuan lang muna ang pinahihintulutang bumalik sa kanilang mga bahay. Ang mga residente na sakop ng island barangays mananatili daw muna sa mga evacuation centers habang nakataas pa ang gale warning dahil wala pang pinapayaga mga sasakyang pandagat na pumalaot. Dahil pa rin sa epekto ng bagyong Basyang, patay ang 4 na magkakaanak matapos matabunan ng gumuhong lupa sa kanilang bahay sa barangay Agusan, Cagayan de Oro City. 11 buwang gulang na sanggol ang pinakabatang nasawi. Sa pagresponde ng mga otoridad, na-recover ang mga bangkay ng mga biktima. Base sa investigasyon, natutulog na sa kanilang bahay ang mga biktima nang mangyari ang landslide. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, nananatili ngayon sa evacuation centers ang iba pang apektadong pamilya. Connie, dito sa Hinatuan ay bumubuti na ang lagay ng panahon kaya't iniutos na ang pagbabalik ng trabaho sa lahat ng opisina ng gobyerno pero suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas. At ayon sa LGU Hinatuan ay maaari na ring payagan ang mga tourism activities gaya ng pagbisita sa Enchanted River pero ipinagbabawal pa rin ang island hopping dahil nga sa nakataas pa rin ang gale warning sa buong probinsya ng Surigao del Sur. Connie? Maraming salamat, James Paulo Yap. Huli camp sa Bansalan, Davao del Sur. Binunot ng senior citizen na yan ang isang itak na kung tawagin doon ay lagaraw. Nilapitan at 2 beses niyang inundayan ng saksak ang dumating na rider. Nakatakbo po ang rider pero ilang sandali lamang ay bumalik siya sa motorsiklo, kumuha ng kutsilyo at pumasok sa palengke. Hindi na nakita sa video ng gantihan ang lalaking nanaga sa kanya. Lumabas na lamang ang senior citizen, nagduguan ang likod dahil sa 2 saksak. Dinala siya sa ospital, pati ang rider na tinaga.
na nagtamo rin ng mga sugat. Ayon sa pulisya, parehong habal-habal driver ang dalawa. Nagkaalitan na raw sila bago magkasakitan. Inaalam na kung anong mga reklamo ang isasampa sa kanila. Kinukuha pa ang pahayag ng dalawa.